gabi po sa ating lahat. Sa ating congressional aspirant, Pastor Dan Dangalio, sa kanyang anak, RJ Dangalio, kumakandidatong board member ng Bukidnon, sa ating gubernatorial aspirant, si Mayor Azucena Huerbas, probinsya ng Bukidnon, sa ating mayoralty aspirant, board member Rodrigo Rosal, at kay Julius Huerbas na kumakandidato na vice mayor ng Valencia, Bukidnon. Napakasaya ko po ngayong gabi sapagkat nakakita na naman ako ng napakaraming tao na kapag tinitingnan mo yung mga muka, nasasalamin ko din ang nilalaman ng kanilang puso. Tapat na tapat. Malayong malayo sa mga kasama ko sa House of Representatives. Doon. Doon, kunwari nakangiti sila sa'yo. Kunwari lang, nakangiti. Pero yung nilalaman ng puso, walang laman. Kasi po, sinasabi ko sa kanila, maraming mali ang ginagawa natin. Dapat ang gawain natin, ibase natin sa ating mga tuntunin. Meron tayong House Rules and Regulations. Kagaya ng ginagawa ninyo sa ating Vice President. Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 million Filipinos. Inimpeach nila yung Vice President. Walang basihan ang impeachment. Bakit po? Sabi po nila, meron daw problema sa pagkakagasta ng pondo ng opisina ng Vice President tungkol dun sa confidential funds. Yun po ang kanilang sinasabi. Yun po yung aligasyon. Sabi ko sa kanila, o sige, gawin natin. Pero, isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. Para parehas ang laban. Hindi mabuti na isa lang ang tatargetin mo. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na yung mga taga Valencia, Bukidnon. Sabi ko, mahalata tayo ng taga Bukidnon sapagkat name-personal tayo. Isama mo lahat yung 400 para sa ganun, walang personalan. Hindi po nila alam. Ayaw po nila. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Yun.
Maloloko nila yung taga Valencia Bukidnon. Salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo ako ng pagkakataong magkita-kita tayo. Alam ko po ang karamihan, kung hindi man lahat, ay miyembro ng kaibigan Brotherhood Christian Association, Inc. Alam ko po ang inyong pinanggagalingan. Ang Brotherhood po, malalim ang kahulugan. Pag sinabi mong Brotherhood, nandyan ang pagkakaisa. Nandyan ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Nandyan ang pagtutulungan sa bawat isa. Alam po ninyo, mayroong nakasulat sa Biblia. Awit, versikulo 133, 133, Kapitulo 1. Ano sinasabi doon? Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahan sa pagkakaisa. Nakasulat po sa Biblia. Brotherhood, kapatiran, pagkakaisa. Yan po ang kailangan ng bansa para umunlad ang Pilipinas. Hindi kaguluhan. Kaya gusto kong pumunta dito sa Valencia kahit malayo sa aking pinanggalingan. Sapagkat dito makikita natin ang kahulugan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at pag-iibigan sa bawat isang Pilipino. Hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa Tacloban. Ang gusto niya tanggalin niya ang Vice President. Kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents. Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila pumirma? Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Meron pang binabanggit, bigan. Ito, anak ni Haring Saul, bigan ni David Israel. Ayos. Ganun dapat tayo nalasakitan. Umiyak si anak. Rito kasama sa House of Representatives. Para makita nila ang tunay na kahulugan kung ano ang kaibigan at kung ano ang brotherhood. Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo. Dala-dala po yung AX. Yung AKAP. Yung tupad. Ayos. Bakit?
Valencia Bukidnon, ang katapat niya ay konting pera ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw, pagkatapos yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat? This is not how to govern the country. Hindi ito in governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AIX, ng AKAP, ng tupad. Kayabangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lamang ang masusunod po, total konting pera lang naman yun eh. Pagsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kung kaya ninyong gawin, huwag na nating tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto nyo tanggapin nyo. Total sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, Ma'am, halimbawa, inaabot na sa'yo. Sinabi ni Ma'am, Kung, sa'yo na lang yan. Hindi mo kayang bilhin ang aking dignidad. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung inimpeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya. Sapagkat alam na ninyo, magkano ba ang dahilan? Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Pabalik-balik na yung mga senador nila. Yung iba 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba 3 beses. Yung iba 4 na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katwiran? Anong katwiran? Anong gagawin mo? Pang-4 mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon, 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po nun, 87 million Pilipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years.